Ginamit ito ng ating delayed Hermano Florencio Juan para ipalaganap yung kanyang SHAC program. Alam niyo po yun, nakalimutan ko na yung meaning ng SHAC program niya. Meron siyang 1-year plan program, ang tawag niya ay doon ay SHAC. Ginamit niya ito year 2009. At ito naman, year 2016, inaprubahan ni Hermano Robert Orden na ito ang ating munting babasahin upang ilagay dito kung ano yung nangyayari dito sa ating samahan. So kapag nabasa niyo ito mga kapatid, nandito yung mga ginawa namin under the supervision of our chapter officers, ginawa ng ating mga committees, mga working committees, mediumship, leadership, sa loob ng May hanggang August. So, September until November, ang magiging laman nun naman yung baghari natin ng December edition. Pangalawa mga kapatid, gusto kong i-congratulate muli ang ating samahan dahil nag-grant po yung ang tagal-tagal na nating himinimiti ang magkaroon ng Certificate of Registration from Police. So, 1 taon na mula noon nung naaprubahan yung registration po natin. Sa awat, gabi ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng isang kapatid na pinagkatiwala niya ang kanyang address, so that is our society's address. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na bilang principal bearer ninyo mga kapatid, muli akong nakikiusap. Dahil ayon sa ating Philippine Consulate, nakikiusap sila in every Filipino community. Avoid gathering sa mga public, sa mga areas na hindi sakop ng public parks. Kaya muli akong nakikiusap sa mga grupo na ligit lalo na yung walang pedestrian crossing. Napakadelikado po yun mga kapatid ko. Kung iniisip ko na ako yung principal bearer ninyo at hindi naman yung sinusunod yung precautions na sinasabi ko, ako po yung natatakot. Kasi 25,000 Hong Kong dollar ang magiging punishment ko at bilang principal bearer 6 months in prison. Kaya ako'y nakikiusap muli na magkaisa tayo na huwag nating gamitin yung mga private place na hindi sakop po ng public parks. Kasi Philippine Consulate na po ang nakikiusap sa lahat ng mga Filipino community. Yung sinasabi nila na kunakanot Espiritu Santo, sa lakniban kayo. Oo, we are being protected and guided by the Holy Spirit kung alam din natin nasa lakniban ang ating mga sarili. Hindi po ba? Magbigay ako ng isang halimbawa, yung panahon ng bagyo. Ito ay very common na kwento, pero ito halimbawa yung ginagawa ko. Yung ginagawa ko siguro ngayon, hindi mangyayari ngayon, o baka mangyayari in the future. Kahit sana mga kapatid ko, alalahanin ninyo ng pagkakamali ng isa, damay po lahat ng ating samahang Hong Kong chapter. Pangalawa, mga kapatid, gusto kong marinig ng ating mga tatay ito na ang Hong Kong chapter ay hindi dapat na naghahawak ng more than 15 to 20,000 Hong Kong dollar. Because we are not profitable society, so ibig sabihin, walang pinipilit na bayarin ng bawat members. Bawal po yun. Kundi, lahat yan ay galing sa voluntary. Ngayon, ang nakaregistered lang sa police, compulsory payment of $40 each member every general occasion. Inaprubahan po nila. And we are paying 45 Hong Kong dollars converted to peso for our ID na pinoforward sa Centro General. Ano po yun? Na-approvean din po yun. So yung sinasabi nila na we are violating the rules of Hong Kong bylaws, we are collecting money without the approval, hindi po yun kasi
yung $40 compulsory from the members, mag-attend o hindi, bilang pakikipagkaisa, magbayad po kayo, hindi yun bawal. Yung para sa ID natin, nakaregister din po doon at inaprubahan po ng ating Head of Cultural Center. Changes of bearer. So, pagkatapos ng aking term as a chapter president, 1 month before na ako'y bababa sa pwesto, magre-report po ako sa police upang i-submit yung mga pangalan ng mga new principal bearer ng ating society. Binigay ko sa ating secretary yung mga ordinances na kapag pumalya po tayo doon, 10,000 po, 10,000 Hong Kong dollars po ang multa ng principal bearer. Ito naman, ibibigay ko sa ating Secretary General ang copy na pagpapatunay po na ang Hong Kong chapter po ay nagkaroon ng police registration, no money involved. Wala akong binayaran kahit 5. Pagkakatandaan ninyo mga kapatid, they are not aftering money. Ina-afteran lang nila yung nirespeto natin ang kanilang batas. At ang ating certificate of affiliation sa Philippine Consulate, it will be expired on September 2026. So, sana mga kapatid, pagka-change bearer, isabit natin ulit doon. So, kailangan mag-comply po tayo ng mga alituntunin na hinahanap ng Hong Kong government. Bigkis tayo lagi ng pag-ibig ng ating Panginoon na kailanman ay hindi mapapatid. Tinanong sa akin ng ating hermano Sekjan kung ano yung mga challenges on hands na hinaharap natin. Sabi ko, so far so good, we are already spiritually mature. Oh, we are growing up spiritually. Palakpak naman dyan! Mababait na po kami ngayon, hindi na po kami nag-aaway-aaway. we are good. Maganda po ang samahan ng mga BOD, ng mga members. Kung may nag-aaway siguro, hindi ko alam kasi hindi na sila nagsusumbong. At saka siguro, peace of mind na si Hermano Ken, wala nang nagsusumbong sa'yo, di ba? Pag tumatawag kasi ako sa kanya, minsan parang takot na takot, parang may gusto akong isumbong. Kaya sabi ko kay Hermano Sekjan, baka sabihin niya nagsusumbong ako. Wala effort, ang kanilang effort, kasama ang ating former chapter secretary, Hermana Elena Flores, sila po talaga yung nagbitbit at nagdala ng hirap kung paano magkaroon ng magandang pagkakaisa ng Hong Kong chapter. So ngayon, bagamat wala na si Hermana Elena sa posisyon, alam kong natutuwa rin siya na yung kanilang binuong samahan ay nananatili dahil nandyan kayo, mga kapatid, na newcomer dito sa Hong Kong. Nasulit po yung pakpak na bili namin para sa inyo. So, kung pwede nga lamang po, every Sunday po nakasama namin kayo. Last na lang, nasasabihin ko sa inyo. Subukan nating mag-inhale and hold it to 5 to 7 seconds. Okay, 1, 2, 3, go. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya? Oh. Pag hindi nyo kaya, ibig sabihin, mahirap po yung hindi kayo nagbibigay. So, kailangan pa nag-inhale kayo, isama rin ang exhale. Ibig sabihin, pag tumatanggap tayo ng biyaya, magbigay din tayo ng biyaya nang sa gayo'y maginhawa natin. Kasi mas masarap ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, hinihikayat ko muli yung ilan ba yung mga local centers na hindi kasapi ng charity. We are 23 local center except Macau. Kasi may sarili na silang committee, may sarili silang charity doon. So, sa record ba natin, kumpleto ba na ang grupo ay nagbabayad ng charity? Hindi po. So, hinihikayat ko muli ang mga grupo na hindi pa nakikipagkaisa sa charity committee. Maganda po ang benefits nun. Kung hindi man may babalik sa material na bagay,
ang mga ibinibigay natin sa mga nangangailangan, ibabalik po yun ng ating Panginoon, siksik, liglig, umaapaw. Yan lahat, mabuhay ang USFI, mabuhay ang ating Panginoon. Hep, hep! Thank you very much. 3, go! Happy anniversary! Hong Kong Chapter! Oh. Walang palakpak? Okay, maraming salamat po. At ngayon po, ang ipinagma